Medyo kakaiba itong kwento ko, kaya iniba ko na lahat ng pangalan dito para na rin sa kaligtasan ko. Merong adik dito sa lugar namin. Tawagin na lang nating Ramon. Lubog yung pisngi niya at maitim lagi yung paligid ng mata. Laging sabog kahit umaga. Lahat sa lugar namin, alam na adik siya. Pero may nagkalat ng tsismis na nagbebenta raw siya ng droga. Hindi lang daw siya basta gumagamit, nagbebenta rin. Yung nagkalat ng tsismis, si Benny. Yung tendero sa may palengke. Madaldal kasi yun. Minsan, nakwento niya sa mga suki niya. Nakita ko yun si Ramon. Laging may dalang plastic. Baka droga yun. Hindi niya alam. May nakarinig. May nagchismis ulit. Hanggang sa lumaki. Isang gabi mga bandang 8:00, madilim na. Konti lang ang tao sa labas. Ako naman, nasa bahay ako ng lola ko. Yung may bodega sa likod na pwedeng pagtaguan. Madalas ako dun mag-cellphone kasi tahimik. Nakasilip ako sa bintana. Tapos kita yung iskinita sa likod. Maya-maya, nakita ko si Ramon. May dala siyang itak. Sobrang laki. Yung parang ginagamit sa baboy. Una kong naisip, ano kayang gagawin niya? Kinabahan ako agad. Sumunod, dumating si Benny. Naglalakad siya pa uwi galing sa tindahan niya. May dala siyang payong. Tinawag siya ni Ramon. Benny, hoy, sandali. Tumigil si Benny. Tumingin. Sinugod siya ni Ramon. At initak. Sumigaw si Benny. Pero sunod-sunod na saksak yung inabot niya. Sa balikat, sa ulo. Yung payong ni Benny, nalaglag. May mga dugong tumalsik sa dingding. Sa sobrang dilim, akala ko tubig yung tumatalsik. Pero yung amoy, alam mo yun, yung amoy ng dugo na parang bakal. Natumba si Benny, hindi na kumikibo. Si Ramon, tumayo lang, hinihingal siya. Tinignan niya yung katawan ni Benny na nakahandusay. Tapos may sinabi siya, "Chismis pa kasi, hindi ka na natuto." Pagkatapos nun, tumakbo siya, tapos nawala. Ako, nasa loob pa rin ng bodega, nakatayo, hindi ako makagalaw. Yung pinto ng bodega, may konting siwang. Doon ko nakita lahat. Gusto kong tumakbo palabas para tumulong, pero yung mga paa ko, hindi ko magalaw. Naisip ko rin, paano kung bumalik si Ramon? Paano kung nakita niya ako? Kaya natakot ako. Hindi na ako lumabas hanggang sa narinig ko yung mga kapitbahay na nagtatakbuhan. "Si Benny! Patay! Si Benny!" sabi ng isa. Tapos dun lang ako lumabas. Nung tinanong ako ng pulis, ito yung sinabi ko. "Wala sir, nasa loob ako ng bahay." Lumipas ang ilang araw, yung katawan ni Benny, nakaburol na. Si Ramon, hindi pa rin nahuhuli. Naglaho siya na parang bula. May mga nagsasabing umalis daw siya at pumunta sa probinsya. May nagsasabi rin na patay na raw siya, pero hindi namin alam kung totoo. Hanggang ngayon, di ko pa rin sinasabi yung totoo. Kasi alam ko, pag nagsalita ako, baka ako naman yung sumunod kay Benny. Si Ramon, di biro yun. Kitang-kita ko yung mata niya kung paano siya pumatay. Walang takot, parang sanay na sanay. Kaya ngayon tuwing may nagsasalita tungkol kay Benny, tumatangu-tangu lang ako. Kunwari, wala akong alam. Pero sa gabi pag nakapikit na ako, naaalala ko pa rin yung eksena. Yung pagtaga ng itak, yung dugo, yung sigaw ni Benny, at yung boses ni Ramon. Natutulog akong may dalang sikreto at sana wag nang bumalik si Ramon.
Ako nga pala si Joy. Meron lang akong gustong ikwento na pang TLW. Sana masama mo to, Sir Dave. Merong magpinsan dito sa lugar namin. Si Mika at si Jessa. Lagi silang magkasama dati. Sila pa nga yung magka-lock screen sa phone nila dati. Ang close talaga. Pero di na sila okay nung mga nakaraang buwan. Ewan ko ba? Puro chismis kasi. Simula nung kumalat na may iba raw gusto si Mika, nag-iba na yung trato ni Jessa sa kanya. Parang laging may pangaasar, laging may patama. So yun, hapon yun, mag-aalas 3. Sobrang init, tipong ayaw mong lumabas ng bahay. Pero ako, nakaupo lang ako sa tindahan. Kila Ate Nena, umiinom ako ng malamig na tubig. Wala naman akong ginagawa. Nag-i-scroll lang ako sa cellphone, tapos tamang tambay. Dumaan si Mika. May dala siyang supot, kulay itim. Akala ko, grocery o kung ano man. Hindi ko na masyadong pinansin kasi normal lang naman na may bitbit siya. Pero napansin ko, iba yung lakad niya. Yung tipong parang mabigat, parang may dinadala sa dibdib. Nakayuko siya tapos mabilis maglakad. Maya-maya, dumating si Jessa. Galing siya sa school. Naka-uniform pa. Nakita niya si Mika, tapos tinawag siya. "Uy Mika, saan ka galing?" Si Mika, tumigil, hindi sumagot. Tinignan lang si Jessa. Yung tingin na parang galit na galit. Para bang gusto niyang lamunin si Jessa ng tingin niya. Si Jessa naman, parang wala lang napansin. Lumapit siya, tapos tumatawa pa. "Bakit? Galit ka? Totoo naman, 'di ba?" Sabi niya, parang nangaasar pa. Tapos biglang bumulong si Mika. Hindi ko masyadong narinig, pero parang, "Tigilan mo na yung chismis mo." Si Jessa, tumawa ng malakas. Oo, tumawa siya. Tapos sabi niya, "Ano? Totoo naman 'di ba? May iba kang gusto. Di mo lang aminin. Nagkalat na nga sa buong barangay eh." Ako, napaisip agad. Ay, may mangyayari dito. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang bumilis yung tibok ng puso ko. May mali, ramdam ko. Hindi pa ako nakapagsasalita. Biglang hinugot ni Mika yung nasa supot niya. Kutsilyo. Yung panghiwa. Yung pang-ihaw. Yung may ngipin-ngipin sa gilid. Hindi ako naniwala noong una. Akala ko mananakot lang na parang, "Tignan mo, may kutsilyo ako, 'di ba?" Pero yung mata niya, grabe. Alam mong hindi nagbibiro. "Jessa, huling beses na to," sabi ni Mika. Si Jessa, tumigil, natameme siya. Parang ngayon lang niya na-realize na seryoso na ang pinsan niya. "Mika, ano ba?" Pero sumugod na siya. Isang saksak, tapos isa pa. Yung una, sa tagiliran. Yung pangalawa, sa dibdib. Sumigaw si Jessa. "Aray! Mika, ano?" Di niya na natapos yung sasabihin niya. Natumba siya. Maraming dugo. Yung puti niyang uniform, naging pula agad. Kumalat ng mabilis. Yung mga tao sa paligid, nagtakbuhan. May mga sumisigaw. Si Ate Nena, napaupo sa gulat. Yung mga batang naglalaro sa magkabilang kanto, tumakbo pa uwi. Ako naman, nakatayo lang. Parang nanigas yung katawan ko noon. Yung mga kamay ko, nanginginig. Yung tubig ko, halos nahulog na sa sahig. Pero di ko na napansin. Si Mika, tinignan niya ako. Diretso sa mata. Hindi siya kumukurap. At ang sabi niya, "Alam mo kung bakit? Paulit-ulit niya akong ginagago.
Chismis ng chismis. Sinabihan ko na siya, pero di siya tumigil. Tapos tumakbo siya. Yung kutsilyo, iniwan niya sa tabi ng katawan ni Jessa. Tapos nawala siya sa kabilang iskinita. Naiwan ako. Pati na rin si Jessa na nakahandusay. Yung dugo, kumakalat na sa semento. Gusto kong tumakbo para tumulong, pero di ko magawa. Para akong natulala. Yung mga paa ko, parang nakadikit na sa lupa. May ilang kapitbahay na lumapit kay Jessa. Sinubukan siyang tulungan. Jessa! Jessa! Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw ng isa. Pero alam ko, wala na. Kita ko sa mata niya. Makalipas ang ilang minuto, dumating yung pulis. Tinanong nila ako tungkol sa nangyari. Kwento ko lahat. Habang nagsasalita ako, nanginginig pa rin yung boses ko. Yung pulis, sinulat niya lahat. Tapos tinanong niya ako, bakit hindi ka humingi ng tulong? Hindi ko alam yung isasagot ko nun. Kasi hanggang ngayon, di ko rin alam kung bakit. Siguro dahil sa takot. Siguro dahil sa gulat. Pero alam ko, may kasalanan din ako. Kasi nakita ko na, pero wala akong ginawa. Kinabukasan, nalaman ko na nahuli si Mika. Nasa presinto na raw siya. Sabi ng mga tao, umiiyak daw siya. Pinagsisisihan niya raw yung nagawa niya. Pero huli na ang lahat. Hanggang ngayon, pag naaalala ko yung araw na yon, nanginginig pa rin ako. Hindi ko makalimutan yung mukha ni Jessa. At alam mo yung pinakang malupit doon? Chismis lang yun. Sabi-sabi lang. Walang patunay kung totoo o hindi. May iba bang gusto si Mika? Hindi ko alam. Pero dahil sa chismis na yun, may isang namatay at isang nakulong. Kaya ngayon, pag may nagkukwento sa akin ng chismis, sinasabi ko na lang na tigil-tigilan nyo nga yan. Baka mamaya kung saan na naman mapunta yan. Sana din nyo maranasan yung naranasan ko. Sana matuto tayo. Kasi yung salita, kayang pumatay. Merong magkatabing tindahan dito sa may kanto namin. Si Marlon yung may-ari ng sari-sari store. Tapos si Jing, yung may karinderya. Magkaibigan pa nga sila dati. Pero ewan ko ba, noong panahon na yon, nagbago. May kumalat kasing chismis. Sabi-sabi, si Jing daw yung nagkalat ng masamang balita tungkol kay Marlon. Yung tipong dinadaya raw ni Marlon yung timbangan. May halong tubig yung suka na binibenta niya. Expired na rin daw yung ibang dilata. Hindi ko alam kung totoo, pero mabilis na kumalat. Si Marlon noong una, parang deadma lang. Nakikita ko siya, normal pa rin. Pero nitong mga huling linggo, napansin kong parang tahimik siya. Yung tipong hindi na nakikipagbiruan. Tapos isang gabi, mag-aalas 10 na. Nakatambay ako sa balcony namin kasi mainit. Nakita ko si Marlon na lumabas ng bahay niya. May dala siyang galon. Akala ko tubig yon o gasolina para sa generator. Hindi ko na masyadong pinansin. Pero pagkaraan ng ilang minuto, nakita ko siyang pumunta sa karinderya ni Jing. Nag-angat siya ng kamay. Yung may hawak na posporo. Bigla kong naisip, anong ginagawa nito? Bago pa ako makasigaw, may liwanag na kumislap. Tapos apoy. Mabilis. Yung karinderya ni Jing, nagliyab agad. Yung dingding na gawa sa kahoy, parang papel na sinunog. Yung mga upuan, yung mesa, lahat nasusunog. Sumigaw ako. Marlon, ano yung ginagawa mo? Tumingin siya sa akin. Hindi siya kumibo.
Nakita ko yung mukha niya. Walang emosyon. Parang pagod na pagod. Tapos tumakbo siya palayo. Yung sigaw ni Jing, narinig ko mula sa loob ng bahay nila. Tapos ang sabi niya, may apoy. Tapos humihingi siya ng tulong. Lumabas si Jing kasama yung pamilya niya. Buti na lang, nakalabas sila. Pero yung bahay nila na katabi ng karinderya, nadamay din sa apoy. Yung mga kapitbahay, nagtakbuhan. Yung iba nagdala ng timba. May nagtawag ng bombero. Ako, nakatayo lang. Pinapanood yung apoy na lumalaki. Para akong tanga, di ba? Hanggang sa dumating yung mga bombero. Inabot ng 1 oras bago naapula yung sunog. Pero wala na. Yung karinderya ni Jing, abo na. Yung bahay nila, sira na rin. Lahat ng pinaghirapan niya, nawala sa isang gabi. Kinabukasan, nahuli si Marlon. Nagsumbong ako sa barangay. Sinabi ko ang lahat ng nakita ko, pero sinabi ko na huwag sasabihin na ako yung nagsumbong para na rin sa kaligtasan ko. Nung kinumpronta siya, ang sabi niya, sinira kasi ni Jing yung pangalan ko. Ginutom niya yung pamilya ko. Lahat ng customer ko lumipat sa kanya dahil sa chismis. Nung imbestigasyon, hindi pala si Jing yung nagkalat ng chismis. Ibang tao pala. Yung matandang suki ni Marlon na nagkasakit dahil sa suka. Pero ang totoo nun, hindi naman dahil yun doon. May ulcer lang yung matanda. Nagkamali lang ng kwento. Nag-overthink, ganun. Pero yung maling chismis na yun, lumaki. At si Marlon, napuno. Ngayon, si Marlon nasa kulungan. Si Jing at yung pamilya niya namumulubi. Nasira yung negosyo niya, pati bahay nila. Kailangan ipaayos ulit. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin yung liwanag ng apoy na yun. Pati na rin yung mga tunog na pagkabasag ng bintana. Kung alam ko lang kung sino yung nagchismis noon, sinabi ko na kagad kay Marlon. Baka naiwasan pa sana yung sunog, pero huli na. Ako nga pala si Miguel, taga-deliver at taga-ayos ng inventory sa isang kumpanya na di ko na lang sasabihin ng pangalan. 6 na taon na akong empleyado ni na Sir Rocky at Leo. Magkaibigan sila mula pagkabata. Naging magkasosyo rin sila sa negosyo. Noong una, pantay sila. Parehong pagod, parehong puyat, at parehong nangangarap. Pero dumating ang swerte ni Sir Rocky. Nakakuha siya ng malaking kontrata sa isang international supplier. Dumoble yung kita niya. Nagkaroon ng bagong opisina at nagkaroon din ng bagong sasakyan si Sir Rocky. Pati na rin bagong bahay para sa pamilya niya. Si Sir Leo naman, stuck pa rin sa lumang warehouse. Hindi siya inggit noong una sa tingin ko. Pero doon nagsimula yung pagsasalita niya ng masama, lalo na pag nasa labas si Sir Rocky. Buti pa si Rocky, ang bilis ng angat. Ako hanggang ngayon, nandito pa rin. Tapos dumating yung balita. Nalulong si Sir Leo sa sugal. Hindi namin alam noong una, pero isang araw, umutang daw siya kay Sir Rocky ng 13 million daw. Hindi tinanggihan ni Sir Rocky dahil kaibigan niya. Pinahiram niya agad. Lumipas ang 3 buwan. Hindi nakabayad si Sir Leo at isang gabi habang nag-i-inventory ako sa bodega, narinig ko silang nagtatalo. Leo, kailangan ko na yung pera. May paparating na shipment. Sabi ni Sir Rocky. Kalmado pero seryoso. Wala akong pera. At alam mo kung bakit? Dahil kinuha mo lahat ng swerte ko. Dapat akin yung kontrata na yan eh. Sagot ni Sir Leo. Hindi ko pa siya nakitang ganun. Halatang galit at nanginginig yung kamay niya.
Sinubukan kong umalis ng tahimik. Pero may narinig ako. Bumalik ako para sumilip. Tapos nakita ko si Sir Rocky na nakahandusay sa sahig. Si Sir Leo, may hawak na metal na tubo mula sa rack ng inventory. Tapos paulit-ulit niyang sinasabi, "Bakit ka kasi nagtagumpay? Dapat ako! Dapat ako!" Tumakbo ko palabas. Tumawag ako ng pulis. Pero huli na nang dumating sila. Patay na si Sir Rocky. Si Sir Leo, nakulong. Maraming nasisira dahil sa pera. Sana maging maingat tayo. Piliin natin yung papahiramin natin. At sana, maging aral to sa lahat. Yun lang naman po yung kwento ko, Sir Dave. Sana po mapili nyo. Maraming salamat. Ako si Bert. Pinsan ko sina Tony at Cardo. Lumaki kaming tatlo sa iisang baryo. Magkakalaro kami at magkakasama rin kaming kumukuha ng mangga sa likod ng bahay. Hindi ko akalaing magkakaroon ng ganitong kwento ang pamilya namin. Eto na nga, ang nangyari nun. Namatay si Tito Isko, tatay ni na Tony at Cardo. Namana nila ang 1 ektaryang lupa malapit sa ilog. Ang usapan, hahatiin ng patas. Pero nung sinukat na, medyo mas malaki ng konti ang nakuha ni Tony. Hindi naman sadya. Naapektuhan kasi ng kurba ng ilog yung sukat. Tipong ilang metro lang naman yung lamang. Hindi naman ganun kalaki. Pero si Cardo, hindi niya nakalimutan yun. Simula nun, tuwing makikita niya si Tony na nag-aani ng maraming gulay sa parte niya, sumasama na agad ang loob ni Cardo. Maririnig ko siyang bumubulong habang nag-iigib. Dapat akin yung parte na yan. Alam ko namang paborito ni tatay si Tony. Sinubukan ko naman siyang kausapin minsan. Sinabi ko, "Cardo, ilang metro lang naman yun. Mag-usap na lang kayo ng maayos." Tumawa lang siya. Pero yung tawa, kakaiba. Hindi mo kasi naiintindihan, Bert. Hindi naman kasi ikaw yun nagmana. Totoo naman, hindi ko talaga maiintindihan. Pero alam kong may mali. Hanggang sa isang hapon, mainit nun, tag-araw. Nag-iigib si Tony sa poso nila. Bigla na lang lumapit si Cardo. May dalang itak. Hindi ko alam kung plano niya ba talaga yon o biglang uminit lang yung ulo niya. Pero ang sumunod, halos magpang-abot sila. Nagkatulakan, nagsigawan, hanggang sa may nasaktan. Nakita ko yung dugo sa braso ni Tony. Tinaga siya ni Cardo. Buti na lang, mababaw lang. May dumaan na tricycle na mabilis na nagdala sa kanya sa ospital. Ngayon, si Cardo nasa kulungan. Si Tony may malaking peklat sa braso. At yung lupang pinag-aawayan nila, ibinenta na ng iba nilang kapamilya para may pambayad si Tony sa ospital at para rin sa abogado ni Cardo. Walang nakinabang, pareho silang nawalan. Minsan naiisip ko, kung nag-usap lang sana sila ng mahinahon noong umpisa, baka hanggang ngayon, magkakasama pa rin kaming tatlo sa pagkainan. Tapos nagkukwentuhan.